Gaano pa po Mm. katagal daw yung quarantine na gagawin dito sa mga sakay ng barko? So merong bago-bagong balita 'no, kanina pagkagising ko nagbabasa uli ako, mukhang nag-statement ng WHO na ang pasya nung kumpanya, remember ang may control nung galaw nung vapor is hindi WHO, yung pa ring kumpanya na Hmm. may-ari, pero in cooperation sila with WHO. Ang pasya nung kumpanya is dadalhin sa Canary Islands. Ang Canary Islands ay isang teritoryo ng Espanya. So dun siya I think northeast 'no, dun sa Atlantic, pupunta dun yung barko pero ang biyahe doon will be in 3 to 4 days. Tapos, base doon sa report, doon nila ipapasya isa-isa kung papauwiin na ba o hindi. So important na sabihin yung puwang no, yung bilang ng mga araw. Ang unang kaso ay na Abril pa actually nung una nilang natala, kung di ako nagkakamali sa report, nung galing sa South America. Kasi ano to cruise ship na umiikot-ikot sa dagat. So mula sa South America, umakyat yan papunta sa Africa, doon siya tumigil and then aakyat uli siya. Kaya ako tinatagal yung discussion dito, DJ Chama, Manong Ted, kasi yung incubation period, habang tumatagal yung araw at hindi nagkakaroon ng sakit yung ibang pasahero, mas bumababa yung pagkakataon na nahawa sila. Okay. So, Pakiklaro, sir. Ano po? Pakiulit, sir. Mas bumababa yung pagkakataon na Manong Ted na nahahawa sila habang tumatagal yung araw. Kasi ibig sabihin na may incubation period yung virus. Usually mga 2 weeks yung mga incubation period na yan. Pagka lumampas ka na doon at matagal ka nang hindi nagkakasalamuha doon sa may sakit, most likely hindi ka na nahawaan. Ayun. pagdating po nila ng Canary Island, will there be another quarantine o paano po yung mangyayari? Ano daw ang balita doon? So yan po ay magiging pasya naman dahil lilipat na tayo ng bansa mula sa Cape Verde, doon naman tayo sa Canary Islands na under Spanish administration. So yung mga Espanyol, ang kanilang Ministry of Health, Ministry de Salud nila ang magde-decide kung ano ang gagawin doon sa lahat ng pasahero at saka crew ng ating vapor. Kasi kaya ako sinasabi to, hindi na kami makabigay ng categorical answer. Opo. Parang ano yan parang pasyente sa ospital, yung doktor na tumitingin, siya yung nagde-decide. Tapos kaming lahat na doktor sa ibang bansa, kumukuha lang kami ng information mula sa kanila. Oo, kung sakali po magdesisyon yung owner ng cruise ship na pauuwiin muna itong 38 Pinoy crew members, sila po ang gagasta dito, sila ang mag-aasikaso o may role pa po ba ang Philippine government dito? Paano po yun? Hindi ko mabibigyan ng categorical answer kasi pang DMW yan. Pero ang huling usapan namin sa DMW is tinututukan nila yung matter na yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.